The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to Luke. Glory to you, O Lord. The shepherds went in haste to Bethlehem and found Mary and Joseph and the infant lying in the manger. When they saw this, they made known the message that they had told them about this child. All who heard it were amazed by what had been told them by the shepherds. And Mary kept all these things, reflecting on them in her heart. Then the shepherds returned, glorifying and praising God for all they had heard and seen, just as he had been told to them. When the 8th day were completed for his circumcision, he was named Jesus, the name given him by the angel before he was conceived in the womb. The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Please be seated. Magandang umaga po muli sa ating lahat. Itong araw, unang araw ng taon, pinagdiriwang natin ang solemnity of Mary, the motherhood of Mary. Siguro naman, napakaraming bagay na tayo narinig nitong mga nakaraan kung ano ang nagawa ni Maria. At panatag tayo na tuloy-tuloy pa rin po ang pagtulong sa atin ng mahal na Birhen. Meron pang isang celebration, yung tinatawag World Day of Prayer for Peace. Yun po, World Prayer for Peace. Pagdarasal natin sa kapayapaan. Alam niyo, unang narinig ko sa radyo kanina, yung word na, maganda ang umaga. Totoo po. Kahit manas yung boses ko, kahit hanggang 1 o'clock, mga 12:30 kang kami natulog kagabi, masaya, no? Walang masyadong ingay, yung quitis kasi binawal. Ang nagkaroon lang ng ingay ay yung mga tambutso. Tambutso po ng mga motor, no? Buti ng very creative mga Pinoy, no? Kung hindi kaya sa paputok na very dangerous, tambutso naman. Ang ingay, no? Super, no? Rinig na rinig mo, kahit saan yung motor, rinig na rin. Congratulations, no? At least nakaiwas sa mga bagay na makakapinsala natin. Ngayon itong World of Peace, lagi sa ating pinapalala. Kahit na sa umpisa ng taon, maaya-aya ating pakiramdam. Ngunit tuloy pa rin yung mga gulo sa ibang lugar, no? Hindi matapos-tapos, hindi mo malaman ang dahilan. Kahit nandiyan na nga, pinapakita lang ang dahilan kung bakit gusto lang mag-away, no? Ngunit, buti lang kung sila sanang kunin ni Lord, no? Yung mga nadadamay ang nangyayari, no? Kaya, totoo na, pagdasal natin lagi, sapagkat naging parte na yan ng buhay ng tao, hindi makontento sa kanilang kalagayan, hindi makontento na magkainggitan, hindi makontento na pag-agawan yung mga biyaya na binigay ng Diyos. Kaya, para sa atin, bilang mga individual, sana ganun ang maging pakiramdam natin na araw-araw, no? Everything is from God. Lahat po nangyayari ay biyaya ng Diyos. Kaya, sa umpisa pa lang ng taon, yan, ipapaalala uli sa atin. Huwag mo nyo naman ulitin, ibalik yung mga problema na iniisip natin noon. May pansamantala lang yun, no? Pahinga muna. Pahinginin muna sarili nyo. Kasi kadalasan, natatakot na tayo, no? Ay, bukas ganito na naman, babalik na naman yung dating nakarat. No, hindi. Panatak niyo sarili nyo. May magagawa kayo. Kaya yun ang kailangan. Lagi tayong gumagalaw sapagkat diyan nakikita ang awa ng Diyos sa atin. Kapag meron tayong ginagawa. At sige sa lahat yung, sabi nga, yung peace sa ating
mga kasamahan. Of course, napakadaling magpanggap. Ngunit sabi ko nga, kapag nasira yung pagkakaibigan, napakahirap magpatawad. Lalo lang po sa loob ng isang pamilya. Hindi natin pinagkakaila na laging nangyayari yun. Lagi tayong pressured, lagi tayong stress, lahat na lang may high blood, may init ang ulo. Hindi ba pakalma, no? Minsan naman you try, no? Magpahinga kayo sa inyong stress. Mag-banding kayo. Kadalasan, sabi na, hindi na importante. Importante po yun. Yung banding ng mga pamilya, mag-usap-usap, mag-party-party, mag-moling-moling. Kailangan yun. Kasi puro na lang tayo trabaho. Although, makakatulong na malaki. And yet, hindi naman ang purpose ng buhay mo hanggang doon lamang. Actually, napakaraming bagay na gusto natin gawin na hindi natin kayang gawin. Ngunit hindi naman hihiling ng Diyos na gawin natin lahat yun. Ayon lang sa ating kakayahan. So yun lagi na isipin, no? Huwag tayong gumawa ng mga imposible na alam niyong nahihirapan kayo. Yung mga simple lang. At sa simpleng mga bagay na ginagawa niyo, yun, magiging peaceful, magiging masaya yung mga kasamahan nyo sa pamamahay and kahit saan pa man. Sapagkat yun ang na dapat mangyari sa atin sa araw-araw. Huwag nating ilubog ang ating sarili sa pagpamuling manariwa sa ating kaluban yung mga problema. How to survive? No, hindi. Sapagkat ang taong nakikita niya sa kanyang sarili na hindi siya pinapabayaan sa Diyos, hindi siya pinapabayaan ng Diyos, ay talagang gagawin sapagkat maraming paraan para magawa niya ito. Ayon lang sa kanyang kakayahan. So maganda po, no? Kaya nga sabi nga namin, ito lang po, confession namin. Sa buhay namin dito sa Manawag, itong Christmas na ito, season, ang nakakapagod. Napapagod. Nakakapagod. Totoo po. Bakit? Sa dami po ng tao. Ano? Salamat po sa pagdalaw nyo. Hindi pa kami nagre-reklamo, no? Na, talaga doon, ibang kabig sa atin ng mga labirin. Kaya, pasalamat tayo doon, no? Kaya lang panatag ating mga sarili na saan man tayo, kapag tayo hindi humiwalay sa Diyos, sa mahal na birin, alandiyan sila lagi sa ating tabi. Huwag kayong mawala ng pag-asa. Kaya ngayon, itong year na to, a year of hope. Tinatawag na year of hope sapagkat yung pag-asa ay laging nandyan. Ang liwanag ng kabutihan ay laging dapat maghari. Although, babalik yung dating ugali ng tao. And yet, kapag inumpisa natin yung sa ating sarili, merong mangyayari. Something good will happen, no? So, huwag niyo kalimutan yan. Huwag niyong kaawaan masyado yung sarili natin, no? Hindi. Ayaw ng Diyos, no? Gusto ng Diyos, tayo, tao, no? Taong-tao na nagagampanan sa kanyang puso at damdamin at sa katalinuhan na habang nandito sa lupa, hindi pa tayo kinukuha ni Lord, ay may mga magandang mangyayari. At ang bawat mangyayari yun ay dapat mangingibabaw doon sa kasamaan, doon sa mga hindi magandang gawain sa bawat isa, sapagkat although ganun ang nangyayari, merong mangyayaring baguhin natin. Sapagkat ang lahat ng pagbabago laging sa ating sarili. So anyway, yan po ang umpisa. Kami nga, ako, pasalamat. First Mass, imagine, no? Although, hindi totoo ang first Mass ko. Lagi kaming first Mass. Kapag pare, lalo kapag nandun kami sa misyon, no? Yung unang misa, mahalaga para sa amin, parang renewal na rin yun ng aming misyon, ng aming trabaho, no? At tinatagap namin na yan talaga ang buhay, no? Kaya ganun din tayo. Huwag natin kalimutan. Ang Diyos
God is so good. All the blessings, mga biyaya ay laging nandiyan. Huwag niyong hanap-hanapin sapagkat nandiyan lang yan. Sa halip, makipag-isa tayo sa Diyos, miniwala tayo na hindi tayo pinapabayaan sapagkat kailanman hindi tayo tumiwalag o umiwalay sa Kanya, lalong-lalo na po ang pagmamahal ng Biren sa bawat isa sa atin.